Sa panahon ng kampanya sa barangay at SK election, dapat mayroon kang gagawing gimmick para makatch mo yung atensyon ng iyong mga kabarangay at makinig sa iyong talumpati. Hello, isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat mga kapobre. Pizza 24 na sa buwan ng Hunyo. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. For today's vlog, tips para sa nalalapit na barangay at SK election. Para to sa ating mga kaibigan na nagpaplano na lalahok sa barangay at SK election. So kahapon ang ating tips ay kung ikaw ay tatakbong barangay chairman. So sa hindi pa nakapanood, pwede niyong balikan yung ating video kahapon. So ngayon, another tips. Halimbawa, mga kapobre, arangkada na ang kampanya sa barangay at SK election. Kailangan mo nang ihanda ang iyong pangmalakasang plataporma de gobyerno. Kailangan kang maghanda ng isang plataporma na iyong gagawin pag ikaw ay palarin na mananalo. Sa akin po mga kapobre, sa aking karanasan, bukod sa aking inihandang plataporma, ay bago ako magdiskurso ay nakaugalian ko ng magbigay ng maikling kwento or short story. Yun po ang aking pambungad mga kapobre. Maikling kwento na kapupulutan ng aral at saka yung may kinalaman sa panunungkulan sa barangay para makarelate yung mga kabarangay nyo. So yun po ang aking ginagawa kada purok na aming pinupuntahan, na aming kinakampanyahan, ay bago ako magsalita, bago ko ilahad yung aking mga plataporma, yung aking mga plano sa barangay, ay magbibigay muna ako ng maikling kwento. So noong unang pagtakbo ko ng barangay Kagawad hanggang matapos yung aking termino, yun po ang lagi kong ginagawa pag panahon ng kampanya. Hanggang sa tumakbo akong barangay chairman year 2013, eleksyon sa barangay at SK. Yun ang taon na tumakbo akong barangay chairman. At pag nandoon na kami sa isang purok, ay sisigaw na kaagad yung mga tao, kwento muna, kwento muna. Kasi yun na nga po ang aking nakaugalian bago ko maglahad ng mga plataporma, bago ako magsalita sa mga aking kabarangay, ay magbibigay ako ng maikling kwento. Tsaka ni-research ko talaga yung mga kwento. Sinimplify ko na lang kasi mahaba yung mga kwento, pero dinarate ko na lang para hindi na mahaba. So yun po ang aking tips. Mas maganda bago ka mag-umpisa, mayroon kang pa-adlib. Yung iba kong kasamahan ay maghandog muna sila ng mga awitin. Yan ang ginagawa nila. So hindi naman tayo maganda ang boses, kaya dinaan na lang natin sa mga maikling kwento. So meron akong ibahagi sa inyo mga kapobre. Ito po ay isang maikling kwento. Yun po ang lagi kong kinikwento. Pagka may eleksyon, kasi naging 12 years tayong barangay official, kaya pagka may eleksyon, hindi mawawala yung kwento na talagang tumatak. So ibahagi ko sa inyo mga kapobre. Ito po, si Juan at si Pedro ay naglalakad sa isang daan. Habang sila po ay naglalakad, nakakita si Pedro ng isang ibon at pinulot niya to. Tapos tinago niya sa likod. At sabi sa kaloob-looban ni Pedro,
pagpipirahan ko tong ibon. Tanungin ko si Juan kung ito ay buhay pa or patay na yung ibon. So sabi ni Pedro, Juan, mayroon akong tanong. Kung masasagot mo, bigyan kita ng 100. Pag hindi mo masagot, ikaw naman ang bibigay sa akin ng 100. So sabi ni Juan, sige, ano ba ang tanong mo? So sabi ni Pedro, sa likod ko mayroon akong hinahawakang ibon. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kung ito ba ay patay na or buhay pa? Kung masagot mo, bigyan kita 100. Pag hindi mo masagot, ikaw ang magbigay sa akin ng 100. So si Juan nag-isip. Alam naman natin na mayroong mga kwento na si Juan ay isang tuso. So pumasok sa isip ni Juan. Sabi sa isip ni Juan, pag sinabi kong patay na, pakakawala ni Pedro yan, matatalo ako. Pero pag sinabi ko namang buhay pa, pisilin lang ni Pedro yung ibon, ay mamatay na. Kaya wala akong panalo dito pag sumagot ako. So ang sagot ni Juan, ganito: Pedro, ang buhay ng isang ibon ay nakasalalay sa kamay mo. Di ba? Sabay ang sasabihin ko naman sa aking mga kabarangay, ang aking tagumpay ay nakasalalay sa inyong mga kamay, mga kabarangay. Yun po ang aking pambungad na kwento, mga kapobre. Simple lang siya pero mayroon tayong mapupulot na aral. So yun po. Pagkatapos noon, diretso na ako sa aking plataforma, sa aking plano sa barangay. So yun po, simpleng mga tips lang yun, pero makakatulong yun sa iyong kandidatura. At dapat kailangan mong sanayin ang iyong sarili. Sa bahay pa lang ay aralin mo na yung mga dapat sabihin sa pangangampanya. Yung iba kasing mga butante ay tumitingin yon kung marunong ka bang magsalita or yung maganda ba yung pag-deliver ng iyong mga pananalita. Dahil isa yon sa kanilang batayan. Kailangan marunong para worth it naman yung kanilang pagpili sa iyo. Yun po ang aking mga tips. Ginagawa ko yon pagka may halalan at successful naman. Nagiging maganda naman ang outcome. So nung nakaupo na tayo bilang kagawad at naging kapitan tayo, ay pagka mayroong pagtitipon sa aming barangay, kasi pagka may pagtitipon sa barangay ay si kapitan kaagad yung magsasalita. Kumbaga siya yung mag-welcome address. Dati pag papunta na ako sa entablado, sisigaw na yung aking mga kabarangay, wala ba tayong maikling kwento dyan? Yun ang kanilang nakasanayan sa akin. Kaya ako naman, laging handa. Mayroon akong laging baon na mga maikling kwento. So yun po ang aking tips. Bahala na kayo kung ano ang gusto nyong gawin sa inyong pangangampanya. Sa akin yun ang aking ginagawa. Kanya-kanyang diskarte lang yan. So hanggang dito lang muna ang ating update. This is your Cap John Official. Please subscribe, please support, like and share. Bye bye and God bless us all.